Nandito ulit tayo sa FKM dito sa San Simon, Pampanga, and na-invite ulit tayo para sa launching nila ng bagong scooter. So guys, may initinit pa bagong labas na scooter ni FKM, MTX 180. Okay, so specs na agad tayo. Dito sa unahan, meron siyang non-adjustable windscreen, pero it's high enough para ma-deflect yung mga hangin kapag nasa high speed ka. Tignan nyo, meron siyang running light dito. Ito yung headlight assembly niya. Bali, 4 na projector lamps, low mode, tapos pag naka-high, ilaw din yun. Conventional telescopic fork, disc brake sa harap, syempre. ABS sensor, which means naka-ABS to. Yung ABS nga pala nito always on. Fender, then city tires. 180 by 14, madaling hanapan ng gulong. Ito nga pala yung signal lights niya, ipapailawin ko para sa inyo. Ayan, kung makikita nyo, napakalaki. Sakop na sakop niya yung halos yung buong tagiliran sa harapan. Parang pinangangalandakan mo na liligo ka, di ba? Magsitabi kayo, liligo ako, ganon. So meron siyang FKM emblem logo dito. Napakalambot ng lever. Meron siyang, I think, stop and start system. Off, park light, headlight, and syempre engine start button. Ito nga pala yung side mirror niya. Malaki and wala siyang grado, guys. Natural na natural siya. So yun, kung ano yung natatansya ng mata mo na layo nung nakikita mo sa likuran mo, yun talaga yun. Ito nga pala yung kanyang TFT display. Nag-a-adjust yung dim nito kapag nagbabago rin yung ambient light sa paligid. Busina, signals, high-low, meron siyang passing light. Ayan, kita nyo naman, di ba? Tapos ito yung menu button para doon. So papakita ko sa inyo yung traction control, kasi yung traction control niya pwedeng patayin. Ayan, kung mapapansin nyo, meron siyang TCS setting, meron siyang option na on and off. By the way, pag pinatay mo yung engine, automatically pag on mo ng engine, naka-on siya ulit. So kailangan mong dumaan lagi dito para i-off siya in case gusto mo lagi siyang naka-off. So ito yung profile niya sa bandang tagiliran. Alam ko familiar kayo sa design nito dito. Hindi ko nasasabihin kung ano. Fuel port cover niya, buksan natin. Ayan, napaka-smooth guys, napaka-smooth sa pa. Ayan. So meron siyang 9 liters na fuel tank capacity. Meron din siyang bulsa dito na malalim. Ayan, napakalalim, promise. Meron siyang USB port for charging. May cover yan, so hindi basta mababasa. Then may isa pa siyang bulsa rito na napakalalim. Hindi to masyadong malalim, guys. Sakto lang siguro yung bote ng mineral. So buksan agad natin yung seat. Yung seat nito ay spring loaded, guys. Ayan, kita nyo naman, may springs doon. Nag-a-adjust yung camera natin. Ayan, may springs dyan. And may kaluwagan din. So dito MTX 180 logo, emblem. Ito yung airbox and ito yung CVT assembly. Isa to sa mga nagustuhan ko rito sa motor na to. Meron siyang twin unit swing suspensions. Then yung adjustment niya, guys. Tapos ito dito. Ito yung adjustment niya. Ito yung turn signals sa likod. Meron din siyang reflector dito. Anyways, lahat ng pailaw nga pala nito LED. Meron din siyang reflector dito, muffler, and meron siyang swing arm. Default naman yung swing arm na yan pag naka-dual suspension sa likod eh. So dito naman, syempre radiator, kasi liquid cooled tong motor na to. 180cc. So yung gulong sa likod, syempre city tires din na medyo malalaki yung grooves. And ang sukat naman nito ay 120/70 by 14. So universal din, madaling makahanap ng ganito sukat ng gulong. Meron siyang keyless ignition, guys. So ito siya. Ayan. Tingnan nyo naman. Pogi siya sa personal, guys, and malaki siya tignan. Para na siyang comparable sa mga 300cc scooters. Ito nga pala yung front profile niya. Pogi, di ba? So yun, nice. Very nice. ABS nga rin pala sa likod, guys. And naka-disc brake, syempre. Hopefully, makapagpa-register na sila ng demo unit para may iuwi na rin natin, para masubukan natin. Doon ako magbibigay sa inyo ng mas marami pang details tungkol sa motor. Yung mga bagay pala na hindi ko nasama o nabanggit sa specs, flash ko na lang sa screen. So yun lang, kung trip nyo ng mga gantong videos, follow lang kayo, Ikimoto.